before anything else, bago ko sagutin yan, as you can see, naglagay tayo dito ng 3 barya. Wala namang limit na kung ilang barya. Basta money, or we call this pamahandi. So this is offered to our ancestors and all the spirits around, because ang mga manubo kasi naniniwala na hindi lang tayo ang mga mortal na nandito sa paligid, kundi meron ding mga spirits na nakikinig at tumitingin sa atin. Doon sa nung 2018 na yon, nakuha tayo sa Office of the President, kinuha tayo doon as Administrative Officer 4, doon sa Office Presidential Advisor for Peace, IP Concern, no? Doon tayo sa OPA IPC, Indigenous Peoples Concern. So doon yun sa loob ng Malacanang. So nung time din na yon, nalaman ko na bakante yung pwesto ng or position ng NCIP Regional Director 13. So I decided to apply. So padala ko ng dokumento, mga credentials ko, at sinuwerte naman na-appoint as Regional Director. All NCIP employees are following the mandate of NCIP, that is to promote, protect, and recognize the indigenous people's rights. So ibig sabihin, ang mga nasa NCIP, lalo sa akin as RD, tuntunin ko or tungkulin ko na itaguyod, ipataas, kilalanin at protektahan ang mga tribo. Caraga is composed of 6 tribes. We have the Manobo, the Higaonon, the Talandig, the Mandaya, the Banwaon, and the Mamanwa. Manobos, or the Manobo tribe, is the biggest tribe. And then pangalawa, ang Higaonon, makikita natin sa bandang Carmen, Nasipit, Buenavista, parte ng Las Nieves, Butuan City, at part ng Esperanza, Agusan del Sur. And then the Banwaon, ito yung pinakamaliit na tribo when it comes to numbers. Andun na sila naninirahan sa bundok ng San Luis, may Pinikalan and Mahagsay, San Luis. And then the Mamanwa, makikita natin sila dito sa parte ng Kitcharaw, Santiago, Habonga, and Surigao area. Ganun din ang Mandaya, part ng Surigao del Sur. Yung Mandaya kasi, boundary na siya ng Davao del Sur, and Davao del Norte, and Surigao del Sur. Talento lang yung interview na to for the information of everyone, and to avoid discrimination. Hindi po kungking ang tawag sa mga Mamanwa. Sila po ay may tribo Mamanwa. So we should never call them kungking, because it's a very derogatory remarks or description sa isang tribo. Kasi kung baliktarin natin yung kungking, parang king kong, so referring to a big monkey, right? So yun. The term Manobo itself is taken from the word Mansuba, or river dwellers, no? So kaya karamihan sa mga tribong Manobo na sa malapit sa ilog. And sa family namin, yung roots ko ay from Loreto, Agusan del Sur, sa side ng taray ko. Sa side naman ng great-grandmother ko ay from Bayugandos, San Francisco, Agusan del Sur. But even before the coming of Spaniards, the IPs are here, including the ethnic group na nabagit ko kanina, yung 6 na tribo sa Caraga alone, ha. Pero ito rin yung kwento sa buong IPs ng Pilipinas, na andyan na sila bago pa man yung pananakot ng mga Kasta. Maraming mga rituals ang ginagawa, parating ginagawa ng mga IPs, lalo na sa mga Manobo tulad ko. Isa doon, pinaka-importante yung tinatawag namin na pangapog or panawag-tawag, wherein ang mga IPs na Manobo maglalagayan ng tinatawag namin na mamaon or yung betulnak. Tapos merong apog, ang apog kasi yung parang pulbo na made out of shell na sinusunog and then ipinuhin hanggang maging parang pulbo. Yun ang ilalagay dun sa betulnak, tsaka yung tinatawag namin na dahon, yung buyo. So
pag andyan yung tatlo na yan, yung Apo, yung Buyo, at yung Mamon, that would be the time na we will ask guidance from the spirits. So, yan ang tinatawag natin pangapog from the term apog na nilalagyan namin doon. We will ask guidance and most of the time thanksgiving sa lahat ng mga biyaya na binigay. Kasi ang IPs naman, ang Mamanobo, we believe in a supreme creator, a supreme architect. We call him Magbabaya or Magbabaja. And then, aside from the Magbabaja, we believe in the spirits. Kaya sinabi ko kanina, nasa paligid natin. So, sila din yung sa kanila dinidedicate yung pangapog, yung karamihan ng rituals. Ito kasi, ito yung titingnan natin, no? Parang altar. Dito namin ginagawa yung medyo malaking ritual na it's either manok or baboy yung nilalagay dyan, and then dyan din nilalagay yung after na katayin yung or patayin yung manok at baboy, kunin yung lamang loob, dyan ilalagay, offering dun sa spirits. Kung makikita mo to, may mga tangkay na ng nyog, so medyo ano na nga lang, luma na nga lang, pero pag gumagawa kami ng ganito, talagang yung fresh talaga, no? na tangkay. Napakabigat ng gusto mong makuha o napakalaki ng problema mo, kaya gusto mong mag-ritual so that you will be heard by Magbabaya and the spirits around us, no? Only through passing of tradition, history, and wisdom to the younger generations na magiging preserve yung kultura. Sad to say, sa mga manobos namin ngayon, yung ibang generation, wala na eh. No? Hindi na alam yung kung saan yung pinanggalingan nila. They do not even recognize sino yung great-great-grandfather nila. So that's one of those things that we would like to avoid. And we can only avoid that by passing histories kung ano yung sino kami. Nagawa namin yan as possible as we can. Lalo na pag merong mga big gathering ng community. Kasi sa mga big gathering ng Manobo community, andun yung mga elders, yung talagang 80 years old na talagang kahit hindi man lang nakatungtong ng elementary pero madunong, kaya full of wisdom na kunyari matatanong mo yung isang elder bakit marami siyang earring o piercing dun sa tenga niya, marami siyang earring. So sa bagong generation, it's just a fad or ano, diba, parang wala lang, trip lang, no? Ano lang, fashion. But sa Manobo kasi, lalo na yung mga IPs na malalaki, yung mga habang mo, ano yan eh, mag-represent yan kung sino, ilan na yung taong napatay. Yeah. Bali, it's a parang crown, no? Parang crown through piercing. So, and then dun din sa mga gathering na yan, malalaman at maririnig mo through questions kung bakit itong bundok na to, bakit pinangalan na ganito. Sa mga young generations, before doing anything else, magtanong muna before yari sa mga gagawing mga activities. You ask first the IPs kung hindi ba to atraso or hindi ba ito makaka-offend, no? Kasi very sensitive ang IPs. Every time kasi ang IP, every time the Manobo dances, it's a communion or he's talking to somebody is greater than him, supreme than him. So hindi sa sumasayaw yan na walang purpose. Minsan sumasayaw yan iiyak kasi gusto niyang ilabas yung nasa loob niya, yung mga sentimento niya, and then he would like or she would like that
she would be heard, or he would be heard by the spirits and the baraya through dancing, through chanting. So kaya magiging sensitibo sana tayo, lalo na sa mga ng IPs. Kung ano man yung mga activities na gagawin nila sa school, fiesta, o anumang mga okasyon yan. Before doing anything else, or you ask permission from the IPs. Maliit na bagay lang. Ask permission. Showing respect to us, the IPs. Kasi hindi natin alam anong mangyayari after that. Kasi again, we believe in spirits. We believe na andyan sila sa paligid. Ang daming mga bagay na nangyayari sa mga taong hindi sumusunod na hindi natin ma-explain, not even science. It's a reminder and at the same time challenge sa mga gaya namin na mga parent na rin to tell their children, mga anak nila, huwag kalimutan kung sino kayo, saan kayo nanggaling. Kasi kahit baliktarin man ang mundo, IP pa rin kayo by blood. Isa sa magandang gawin ng isang magulang ay ipakita, no? Live by example doon sa kanilang mga anak. That's why sa akin, nagre-ritual ako, nagsusuot ako ng ganito, meron akong mga ganito to remind our family na we belong to the IP group. Kasi kung hindi, mawawala yan. Pero kung ikaw mismo na parent ay napakita mo to sa mga younger generations, mga anak mo, sa mga anak mo, magiging somehow kanila inspiration. Diba, kung wala ka pa noon pero may commercial dun sa TV na sa Nestle ata yun, na sinasabi ano man ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. So kung ano yung ginagawa ng parent, yun ang sinusunod ng mga anak. So ano yung sinusunod ng mga anak, susundin ng mga apo. And it will be handed down from generation to generation. As an IP, hindi naman sa porket IP, ayoko na mag-cellphone. Di ba? Hindi ganun. No? Porket meron na bago ng panahon, hindi na ako mag-ritual. You could always blend. No? You could always be dynamic. Yung bang nag-a-adapt kung ano yung changes ng environment ng mundo. Siguro sa mga makikinig o nakikinig ngayon, again, it's a challenge for all of us to impart what we've learned as through IPs dun sa mga younger generations, mga anak natin. Please, don't be shy. Don't be ashamed that you are an IP, that you are a Manobo, that you are a Talandig, whatever. Be proud. Sabi nga sa kanta ni Fali Pulit, be proud to wear the colors, your colors, that is for your own mga younger generations. So, hindi pa naman huli ang lahat. At hindi pa rin hopeless.